Ngayon, speaking of Marcoleta, mga kababayan, nag-umpisa na pala itong si Marcoleta ulit. Ulitin ko DDS lang may gusto na siya ang chairman. So, sabi, ulitin ko yung binanggit ho ni Ramon Tulfo, hindi ho si Marcoleta. Yung binabanggit daw doon. Sabi ni Ramon Tulfo, ano po, sabi ni Ramon Tulfo, 1 billion daw yung pakikipag-usap ng isang mambabatas doon sa mga diskaya. Naalala niyo yun? 1 billion. Kaso, nagkasundo sa 120 million. Hindi daw ho si Marcoleta yon, mga bossing. No, sabi naman ni Ramon Tulfo, paglilinaw niya, hindi si Marcoleta ang tinutukoy ko dito. Ang tinutukoy niya daw na mambabatas, mga kababayan, na tatanggol sa mga diskaya sa pamamagitan ng bayad na 120 million daw ho, isang mambabatas daw ho na pilit ipinagtatanggol o ipagtatanggol yung mga diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ko, si Ping Lacson ba yan? Mukhang malabo naman, mukhang hindi naman. Ano po, mukhang hindi naman. Si Marcoleta, yan, hanggang ngayon ho. O, tingnan mo, ipinipilit niya pa din. Mukhang pinagalitan pa. O, mukhang talagang kinukulit ni Marcoleta yung DOJ para maisa ilagay bilang state witness etong mga diskaya. Boss, sa nakita namin, no, sa kilos nitong dalawa na ito, halata naman na puro kasinungalingan yung sinasabi. Halata ho, di ba, na puro kasinungalingan yung sinasabi nito. At halata, mga kababayan, na meron silang pinoprotektahan na mga politiko. Sabi yung malapit na daw imbestigahan si Bongo. Kumalas na daw sa ICI, ayaw na daw makipagtulungan ho. Mga bossing. Ayaw na daw makipagtulungan. Ngayon ho, hanggang ngayon, ipinipilit pa din ni Marcoleta na maging state witness ito. Lagi ko sinasabi, ano po, yung Bryce Hernandez, alam ko may pagkakasala yan. Umaamin naman ho di ba? Pero yung Bryce Hernandez, mas nakikita ko na all out yung Bryce Hernandez. No? Ano pong all out? Ibig sabihin, lahat ilalantad niya, lahat sasabihin niya. Wala siyang ititira. Pati nga po yung mga yung mga sasakyan ni Bryce Hernandez isinauli na ho ito ho hanggang sa sa pagiging state witness, sabi ni Boying Remulla, sabi po ng DOJ nung nandun pa siya sa DOJ, may mga instances na baka ipabalik o ipasuuli yung mga pera na na nakuha sa mga proyekto na illegal, na substandard, etc. Ipinagtanggol pa ho ni Marcoleta yan. Wala naman po sa batas na kailangan isole yung pera para maging state witness. Di ba? Pero uulitin ko, mga bossing, Chief Amo Sir, hindi ho si Marcoleta yung babawian ng 120 million pesos. Babawiin daw at binabawi daw ho ng mga diskaya. Sabi po ni Ramon Tulfo yon. Bakit daw ho? Hindi daw kasi naipagtanggol doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi daw kasi naipagtanggol doon sa Senate Blue Ribbon Committee kaya binabawi na lang. Ulitin ko, hindi ho si Marcoleta yon. No, kahit mainis kayo, paulit-ulit. Sabi hindi si Marcoleta, hindi si Marcoleta. Dahil hindi nga po si Marcoleta daw ho yun. Sabi. Ngayon, kung pagpipilian natin, Bryce Hernandez versus dito, tingin ko ho, mga bossing, no? Tingin ko mas mapagkakatiwalaan mo yung Bryce Hernandez Ikulong pa din si Bryce. Pero imbis na, like example, state witness, ikulong pa din. Pero imbis na 10, gawin 5 na lang. Dahil nakipag-ugnayan, nakipagtulungan siya, inilalabas niya lahat ng sangkot dito. Di ba? Ganon. Sabi dito, sa balitang ito, Senator Rodante Marcoleta on Tuesday, once again, sandali, napahinto ho ako. Sandali lang Bigla po pumasok sa utak ko. Nanumbalik sa utak ko. Alin, Mark?
Yung pangako na 2,000. Yung pangako na 2,000. Kapag ka mababa sa 2,000 ang bill nyo sa kuryente, sagot na ni Marcoleta yan. Nakalimutan na yata ni Rodante Marcoleta. bigla lang ako pumasok. Anyway, balik na ho tayo dito. No? Mukhang pang ano lang talaga, pang election lang yung 2,000 pababa ni Marcoleta. No? Senator Rodante Marcoleta on Tuesday once again questioned the Department of Justice, DOJ, for insisting that contractors Sara and Curly Discaya should return illegally acquired wealth, if any, to the state coffer before they can be entered into the witness protection program. Kailangan niya, Marcoleta, di ba? Hindi dapat sila yung pinaka guilty. Diyan pa nga lang sa pagsosoli pa lang, mukhang imposible na, mukhang ayaw na. Pinagtatanggol pa niya, di ba? During the Senate Committee on Finance deliberation into the proposed 43.6 billion budget on DOJ attached agency for fiscal year 2026, Marcoleta claimed that agency is imagining something that is not within the law. Kaso, boss, tingin ko para sa akin kahit magsoli itong dalawa na ito ng pera No, kahit magsoli ho itong dalawa na ito ng pera, mga kababayan, tingin ko, kasama pa din ho yan sa most guilty Ano? Sa dami ng proyekto, mga kababayan. Tapos ang ginagawa ni Marcoleta, ang kanyang yung kanyang palusot, paano sasabihin lahat-lahat, yung mga senador, etc., mga congressman, kung wala silang proteksyon? Ay, ganun. Pero, sorry, Curly, Sara, wala halata, no? Halata na hindi talaga sila, tell all. Halata ho na may pinoprotektahan at may gustong isalba ng mga politiko. Halata po na meron silang gustong pagtakpan na politiko ho, mga bossing. Sabi ni Lorelai Campos, hello Mark, God bless, watching from Singapore with love. Naku. Lagi ako nakatambay dyan sa Lucky Plaza pag kumakain ako. Alas 4, alas 5 ng hapon bago ako umuwi. Yan ang tambayan ko, yung Lucky Plaza. Tapos kapag bandang alas 10 ng gabi, babalik ako. Lucky Plaza ulit, bandang 4th floor. May mga bar doon. May mga bar doon. Tapos lilipat ng Orchard Towers. Ay, nakakamiss ang Singapore talaga. Anyway, mga kababayan, wala, ako hindi talaga ako kumpiyansa na dapat ibigay dito yung pagiging o yung mga protection sa pagiging witness nila. Hindi ho. No, at tingin ko, milyong tao din ho, mga kababayan, no? Milyong tao din ho ang nakikita na hindi sila karapat-dapat para po maging state witness dito sa issue ng mga ghost project at mga flood control. Sabi ni Henry Victorio, yung mga Diskaya, Boss Mark, ay pinoprotektahan nila si Bongo, Boss Mark. Si Bongo? Speaking of Bongo, ayun, kinasuhan na ni dating Senador Trillanes. Kinasuhan na ni dating Senador Trillanes, doon sa mga late at hindi nakita yung balita. Nako, nagkakasagutan na nga yung dalawa Gusto nyo malaman?